Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santisima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Robin Idira Ecleo Sr., King of all kings, Master Robin Boray Ecleo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Ecleo I, Pizza 8 po ngayon buwan ng Agosto 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa The Book of Revelation ni Apostol John the Beloved. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang patungkol sa chapter 8 verse 1 to 13 at chapter 9 verse 1 to 21. Ito po ay patungkol sa 7 angheles na may hawak ng 7 trompita ng galit ng Diyos. Kung natatandaan nyo yung mga nauna kong palabas video dito sa YouTube mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay binabantayan ang main gate nito ng 7 angheles. Ngayon mga kapatid, ito na po yun. Ang 7 angheles kasi ay siyang nagbabantay ng kaharian ng Diyos upang walang sinumang tao na makapasok sa kaharian ng Diyos na basta-basta na lamang. Kaya yung mga tao, tayong lahat ng mga tao dito sa buong mundo ay umaasa at nagsisikap na makapasok sa kaharian ng Diyos ay mayroon talagang malaking pagsubok na dadaanan bago makakarating o makapasok sa kaharian ng Diyos. At yung mga pagsubok na yun, ayon pong mga pagsubok na hawak ng 7 angheles na may hawak ng 7 trompita ng galit ng Diyos dito sa lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Kaya bago makapasok yung mga taong nagnanais na makapasok sa kaharian ng Diyos, ay kailangan niyang lampasan ang 7 pagsubok na yun. Ang 7 angheles na yun. Kailangang malampasan ng tao ang 7 angheles na may hawak ng 7 klaseng pagsubok o 7 klaseng sakuna na ipahamak ng Diyos dito sa buong mundo. At ito na nga ngayon. Dahil yung 7 angheles na sabi ko na sa inyo, yan po ang 7 gwardya ng main gate ng kaharian ng Diyos. Kaya kung sino mang taong magtatagumpay sa 7 pagsubok na yun, ay siya na yung makakalampas, ay siya na yung makakapasok doon sa kaharian ng Diyos. Ngayon mga kapatid, sasabihin ko sa iyo ang unang pagsubok. Ito po ang unang pagsubok. Sa chapter 8 verse 1 to 13, nagsasabi doon ang 7 angheles na may hawak ng 7 mangkok ng galit ng Diyos. Nang inihipan ng unang angheles, nang inihipan niya ang kanyang hawak na trompeta, mayroong itinapon doon sa kalupaan. Ang ibig sabihin po doon mga kapatid, ay gira po yun. Labanan po yun, bansa versus bansa. Dahil alam na natin at nasa isip na natin na ang bawat bansa ngayon ay naghahanda ng kanya-kanyang mga klase-klaseng armas panggera. At yung naitapon, ang ibig sabihin ng naitapon na yun, ay yun po yung nuclear bombs o nuclear weapons na pinapaputok ng isang bansa laban naman sa isang bansa. At nang dumapo nga yun doon sa kalupaan, bawat lupa na madapuan ng nuclear weapons na yun ay magugunaw, matutunaw at mamamatay po ang halos lahat na mga natamaan doon. Mamamatay po yun. No. Yun po ang ibig sabihin ng unang trumpita. Unang trumpita na inihipan ng unang anghel na may hawak ng mangkok ng galit ng Diyos. Ngayon, sa pangalawa naman, ang pangalawang anghel ay inihipan niya ang kanyang hawak na trumpita at mayroong itinapon doon naman sa kadagatan. Yung labanan kasi, labanan ng bansa versus bansa, nuclear weapons versus nuclear weapons, pagpaputok nila ng kanilang nuclear weapons ay tatama po yung iba doon sa dagat. Doon po sa dagat tumama yung ibang nuclear weapons. Kaya ang mangyayari, yung mga tumama doon sa dagat, mamamatay po ang mga klase-klaseng isda na nandoon at yung lason na dala ng nuclear weapons ay siya ring maglalason ng halos lahat ng mga may buhay doon sa dagat ay malalason po yun at mamamatay po yun. Yun po ang pangalawang trumpita o
pangalawang angheles na may hawak ng pangalawang trumpeta nang inihipan na niya iyon. At yun namang pangatlo, yung pangatlo nang inihipan ng pangatlong angheles ang kanyang trumpeta na hinahawakan, ay tinaitapon nga ito doon sa hangin at sa mga kailugan, kasapaan. Naitapon nga yan doon. Kaya, nasabi ko na sa inyo mga kapatid, nang nagpaputok na naman yung mga bansa versus bansa ng kanilang nuclear weapons or nuclear bombs, yung hangin na tamaan po yun, yung hangin. Kaya yung hangin ay may dala ng mga lason, may dala ng mga viruses, yung hangin na nakakamatay ng tao. Yun po ang dahilan ng patunay na ang sinasabi ni Apostol Juan sa Book of Revelation chapter 8 verse 1 to 13 ay magaganap po talaga yun. Magaganap po yun dito sa ating mundo dahil ang mga bawat bansa nga ay naghahanda na kanya-kanyang mga nuclear weapons pangontra naman sa ibang bansa na mayroon ding nuclear weapons, nuclear bombs na gagamitin sa tuwing sila ay maglalalaban-laban na. Yun ang ibig sabihin ng pangatlong trompeta na inihipan ng pangatlong angheles. Yun namang pang-apat mga kapatid, yung pang-apat na trompeta na inihipan ng pang-apat na angheles, inihipan ng pang-apat na angheles, ay nag-itim po ang araw. Nag-itim ang araw, nag-itim ang buwan, at ang mga bituin ay nangahulog. Ibig sabihin yan mga kapatid, mayroon po talagang pagkawasak ng araw at magdilim po ang buong mundo. Magdilim po ang buong mundo ng 3 araw. Bantayan nyo ito ha mga kapatid. Dahil magdilim po talaga ang buong mundo. At magdilim. Wala ng araw na magpapakita. Darating po talaga yan ang kapanahonan na yan. At sa susunod ko, isasabihin ko sa inyo kung paano po yan didipinsahan. Dahil napakadelikado kung wala ng araw na magpapakita. Dahil sa panglimang angheles na mag-ihip ng kanyang trompeta, panglimang angheles na mag-ihip ng kanyang trompeta, ay itatapon niya ito doon sa abyss. Tatapon niya doon sa abyss. Yung abyss mga kapatid, ibig sabihin ng abyss ay napakalalim na butas, napakalalim na lugar o napakalalim, abyss, yung pinakamalalim na bahagi ng ating mundo or ating dagat, kadagatan o karagatan. Yun po ang ibig sabihin ng abyss. At lumabas po ang mga mapintas na mga hayop. Lumabas ang mga mapintas na hayop. Dahil yung mga mabangis na hayop, yung mga malalaki ng sawa, ahas, lahat ng mga malalaking hayop dito sa mundo, ay doon na po yun nagtago sa deep sea. Doon sa ilalim ng dagat, doon sa pinakamalalim na dagat, doon yung mga mabangis na hayop nagtatago sila. Doon sila namumuhay na. At kung magdilim na ang araw, lalabas po iyon. Kung magdilim na ang araw, wala nang sisikat na araw, lalabas po ang mga hayop na yun dito sa lupa. Mula sila sa lalim ng dagat, aahon po sila dito sa lupa. Yan po ang ibig sabihin yan. Aahon yung mga mabangis na ahas, mabangis na basta mga mababangis na hayop na nandun nakatira sa ilalim ng dagat. Aahon po yan dito sa lupa. At pag ahon yan dito sa lupa, kakainin po ang lahat ng mga nilalang na natitira dito. Kakainin po yun lahat. Lahat ng tao kakainin po lahat. Maliban lang ha, na tandaan nyo ito. Maliban lang sa tao na may tanim ng halaman ng buhay. Ito na ngayon ang ibig sabihin ng Tree of Life. Ito na ngayon. Nakita nyo doon sa una kong video na pinapalabas, yung Tree of Life. Pinakita ko talaga sa inyo yung Tree of Life. Ito. Natandaan mo niyo pa ito? Pinapakita ko na po ito sa inyo doon sa unang video ko. Dahon ito ng Tree of Life. Pinapakita ko po sa inyo yung bunga. Yung bunga. Dahil wala po talagang taong maliligtas dito sa buong mundo na hindi rin nakakakain ng bunga ng kahoy
ng buhay. The tree of life. Wala pong sinuman. There's no man who can be saved on this world without eating the fruit of the tree of life. Wala pong sinumang maliligtas na hindi nakakakain ng bunga ng kahoy sa kinabuhi. Ito po yung dahon. Dahon na lang pinakita ko sa inyo. Dahil naipakita ko na sa inyo yung buong halaman. Yung buong halaman na buo talaga. Pinakita ko na yun sa inyo doon sa unang videos ko. Dahil kung wala po kayo nito, wala kayong tanim nito, wala kayong halaman nito, ibig sabihin, isa kayo sa makakakain. Isa kayo sa makain. Makaon ba ng mabangis na hayop na galing sa ilalim ng dagat? Kainin kayo. Oh, kakainin kayo. Kaunon yun mo. Nagsasabi po ako ng totoo. Dahil revelation po ito. Wala pong kasinungalingan dito na inihahayag ko. Ito po talaga ang totoo. Ang sinumang walang tanim nito, mamamatay po talaga. Mamamatay. Kakainin kasi siya eh. Pag magdilim na kasi ang araw, magdilim na ang buwan, wala nang bituin, mahulog na. Kakainin kayo sa mapintas na mananap. Kung isa kayo sa nag-survive sa mga pagsubok, nag-survive kayo sa nuclear versus nuclear weapons, nag-survive kayo doon, o nag-survive kayo, o tiwasan na naman kayo sa mga mapintas na hayop na lalabas mula sa ilalim ng dagat, kakainin kayo dahil wala nga kayong dipinsa. Dipinsa kasi ito, itong halaman na ito, sikreto ito, dipinsa ito, laban sa mababangis na hayop. Dahil ito po, ang halamang ito, ang bantay ng halamang ito ay ang hari ng lahat ng mga hayop. King of all animals, ang bantay ng halamang ito. Kaya, dahil siya ang hari ng lahat ng mga hayop na nagbantay, na nasa bakuran mo, ibig sabihin, covered niya yung bakuran mo. Covered niya yun. So, nababantayan ka na rin. So, pagtingin ng mapintas na hayop na galing sa dagat, ito man pala, nandito naman pala ang hari namin. So, lalampasan ka lang. Dahil nandyan sa bakuran mo rin nakabantay yung hari nila eh. Kasi ang bantay nito, ang may-ari nito, may hawak nito, ay hari ng mga hayop. Kaya pinakita ko nga ito sa inyo noong nakauna kong videos. Dahil nga tree of life ito eh. Ito kasi ang tree of life na sinasabi. Kaya mga kapatid, sana naintindihan niyo ang patungkol ito. At yun namang pang-apat, pang-lima sa abis. Yung pang-anim na anghelis naman na pahuni nag-ihip ng kanyang trumpita, pang-anim na anghelis na nag-ihip ng kanyang trumpita ay pinakawalan yung apat na anghelis na itinali doon sa ilog ng Euphrates. Yung apat na anghelis mga kapatid na itinali doon sa ilog ng Euphrates. Ang ibig sabihin po ng apat na anghelis ay yun pong gasoline, gas, crude, oil, crude gas, oil, at saka deuterium gas. Yun po ang apat na anghelis na nagbibigay ng buhay doon sa Euphrates, doon sa Middle East na porsyon. Yan pong apat na anghelis na yun. Yung apat na anghelis, ibig sabihin yan ay gasolina, crudo, oil, lubrication oil, at pang-apat ay yung deuterium gas, yung pang tubil ng eroplano, deuterium gas yun. Apat yun ang anghelis na tumutulong doon sa Euphrates, doon sa Middle East ba na porsyon. Pagpakawala na yung apat na anghelis na yun, ganyan ang mangyari doon sa Middle East. Ganyan, patay na. Bakit patay? Wala na silang gasolina wala na silang crudo, wala na silang oil, wala na silang deuterium. So wala na. Hubas na ba wala nang gasolina na doon. Parang hubas na, anong Tagalog ng hubas na? Yung nawala na ba? Yung wala nang laman yung gasolina nila dahil pinakawala na
Oh, inalis na, kumbaga, pinakawalan yung apat na angheles na iginapos doon sa ilog ng Euphrates. Dahil nandoon man ang apat na angheles sa kanila ngayon, sa Middle East, yung crudo, yung gasolina, yung lana, oil, yung pang-oil barrel, lubricate ng mga sasakyan, at saka deuterium gas. Yan yung apat na angheles na nandun ngayon sa Middle East. Kaya nga, hambog sila doon ngayon. Hambog, mayaman ba? Napakamayaman nila. Oh, mapira sila doon dahil nandun sa kanila ang apat na angheles. Pero ngayon, pagpakawalan na yan ng Diyos, pag-ihip ng pang-anim na trumpita, ang anim na angheles, ihip sa kanyang anim na trumpita. Pakawala na yon doon, hubas. Hubas ba? Parang tutuyo. Oh, ito pala ang ibig sabihin. Tutuyo yung crudo nila, crudo mining. Tutuyo yon. So, mangyayari doon, mga matay sila doon kasi nga, wala na silang pinagkukunan ba ng kanilang pira, yaman. Wala na. Tuyo na eh. Tuyo na ang mga lana nila. Crudo, gasolina, oil, deuterium gas, tuyo na eh, wala na. Kaya mangyari doon, kamatay dahil wala na silang pira. So, wala na silang pira dahil ililipat yon dito sa Dinagat Islands. O, ililipat yon dito sa Dinagat Islands. Pero hindi ganon kadali yon. Hindi ganon kadali. Antayin lang natin. Lilipat talaga yon dito sa Dinagat Islands. At ang Dinagat Islands na naman, ang siyang pinaka mayaman na isla sa buong mundo. Ganon ang mangyayari. Parating na po tayo dyan dahil pagbabago ito. Mayroong malaking pagbabago ngayon sa mundo. Kaya darating tayo dyan. Yun namang pangpitong angheles na nag-ihip ng kanyang trumpita. Yung pangpitong angheles, nag-ihip ng kanyang trumpita. Ang mangyayari dyan, maghari talaga si General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot sa buong mundo. Dahil siya po kasi si Jesus Christ eh. Maghahari po si Jesus Christ sa buong mundo. Haharian po talaga ni Professor kung si Jesucristo ang buong mundo. Na ngayon ay si General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot. Maghahari po talaga siya. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay ibinigay sa kanya. Ibibigay kasi sa kanya ang kapangyarihan ng aking Diyos, Divine Master Ruben Idira Icleo Sr., King of all Kings, Master Ruben Bray Icleo Jr., Divine Grand Master Ruben Madron Icleo I. Ibibigay yon sa kanya. Pag ibibigay sa kanya, lahat ng mga hari, luluhod na yon sa kanya. Luluhod. O luluhod. Dahil sa kanya kasi, dahil kay Professor kong si Jesus Christ or General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot, magiging normal ang lahat. Magiging normal. Mawala yung mga kaguluhan. Dahil paano pa magkakagulo? Yung baril, hindi napuputok. Yung nuclear bombs, hindi napuputok. Gagawin na lang ninyo yung palakol. Gagawin na lang ninyo yung mga sundang. Gawin na lang mga araro. Kasi hindi na magamit yung mga baril sa panahon na yan. Dahil wala nang kapangyarihan ang baril o mga nuclear bombs, nuclear weapons. Wala nang kapangyarihan sa panahon na yan. Dahil tinatanggalan na ng kapangyarihan yon. Tinatanggalan. Kaya mga kapatid, sana naintindihan nyo ang kunting paliwanag kung ito patungkol sa Book of Revelation chapter 8 verse 1 to 13 at chapter 9 verse 1 to 21. Kunti lang paliwanag yan. Dahil pag ipaliwanag natin yan isa-isa, kukulangin pong isang araw. Kukulangin. Kaya sana naintindihan nyo at patuloy nyo i-subscribe sa ang YouTube channel ko dahil marami pa akong ipapalabas na buong katotohanan. Buong katotohanan talaga. Ang buong revelasyon at yung buong explanation ba ng Revelation dahil alam ko hindi nyo naintindihan ang explanation ng Book of Revelation dahil binabasa nga lang yan ng mga pari ninyo at mga pastor ninyo. Binabasa lang. Hindi nila iniintindi kung ano ang laman at hindi rin nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin dahil ang nasa utak nila, pira-pira kasi. Nasa utak nila yan. Pira kasi. Pag tring, tring, ring, ring, ring. Pira, 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 pira. Ganyan ba? Pira-pira na kasi mag-alay man kayo para, yun na, magkapira na sila. Basahan lang kayo ng Biblia nila, basa lang.
hindi na ma-explain kung ano kasi ang Diyos hindi rin ibigay sa kanila yung talas ng pag-iisip. Dahil iba ang iniisip nila eh. Kita kasi ang iniisip nila. Ako, hindi man ako nag-iisip ng kita, income. No, hindi man ako nag-iisip ng mga pira-pira na yan. Okay na ako, komportable na ako sa buhay ko. Dahil alam ko, isa rin akong bilyonaryo na tao sa darating na araw, hindi pa sa ngayon. Kaya mga kapatid, nagpasalamat ako sa inyong papanood, pagsubaybay sa YouTube channel ko. Sana patuloy niyong i-subscribe yan dahil marami pa akong paliwanag na gagawin patungkol sa Book of Revelation ni Apostol Juan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa aking Diyos, Divine Master Ruben Idor Eclo Sr., King of all Kings, Master Ruben Eclo Jr., Divine Grandmaster Ruben Madron Eclo the First, sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat mga kapatid kong nanood, nag-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat at magandang umaga uli sa inyong lahat.